Papakilala mo daw siya. Dito. Mga kaibigan, ang ating GMRC, ang Good Manners and Right Conduct. Lalo po ngayon 2015, aba, ito napakaganda natin ipabaon. Napakaganda natin ipabana sa ating mga anak, apo, at sa magiging apo pa ninyo. Hanggang sa sila'y tumanda, dala ang kagandahang asal. Narito po, bibigyan ng kahulugan nito sa pamamagitan ni Professor Richard Bruce Lee. Professor? Maraming salamat po sa inyo, Don Manoto. Lahat tayo ay naghahangad ng pagbabago, lalo na dumarating ang panahon na ganito. Wika nga, bagong taon, bagong buhay. Ngunit bakit nga ba tila lahat tayo ay nahihirapan na ito ay mapagtagumpayan? Kontento na lamang ba tayo sa mga planong nabubuo sa ating isipan? Bakit sa paglipas ng panahon, ang pagbabagong hinahangad sa isang iglap ay parang naglahong bulag na hindi mo na mahagilap? Determinasyon at paninindigan, kakulangan sa sapat na pagsisikap kung bakit ang pagbabagong ating pinapangarap ay lubhang napakailap. Pag-iisip natin ay sa iba natutuon. Sa pagbabago, kailan tayo makababangon? Tulad ngayon, muli sumapit na ang bagong taon. Iba't ibang pamamaraan ang ginawang selebrasyon. Masunod lamang ang nakasanayang tradisyon. Batay sa paniniwala, kailangan daw ang malakas na ingay upang ang masamang espiritu ay mawala. Sa paggamit ng iba't ibang klase ng paputok, diyan tayo naniwala. Ngunit sa katotohanan, kapag tayo ay nasabukan, kamay at paa ay maaari tayong maputulan. At kung mamalasin pa, dulot sa atin ito ay kamatayan. Sa mga pangyayaring ito, totoo bang ang masamang espiritu ay nawawala o sa katotohanan ay lalo siyang gumagawa sapagkat marami siyang tao na pinsala. Kung ingay at ingay lamang ang kailangan, marami namang pwedeng ipadyan. May ingay na laruan, radyo at stereo ay laksan. Lumang kasirola, sirang planggana o latang arenola ay pwede na. Kapahamakan ay may iwasan. Sa gastusin ay malaking kabawasan. Ganda ng kuntis ng bata. Sa paggamit ng paputok, ilang libong pisong sa iglap lamang ay ating pinasasabog. Perang pinaghirapan ay walang kinahinatnan. Bless ka na kayo doon. Bakit di ginamit sa tamang kaparaanan? Bless ka kayo doon. Maraming mahihirap ang nangangailangan. Bakit di sila ang ating Tangkad, pagtuunan? no? Labis nating kayamanan ay sa kalian natin ilaan. Lubos na kasiyahan ay ating Pangbatang yung makakamtan. pwede eh. Dito na tayo. Nauna sa bagong taon ay ang Kapaskuhan. Ito'y gumugunita sa pagsilang ng anak ng kataas-taasan. Tunay na petsa ng kanyang pagsilang ay hindi na dapat pagtalunan. Ang mahalaga ay nagkaroon ng katuparan ang pangako para sa ganap nating kaligtasan. Pagtubos sa ating kasalanan ay kanya nang napagtagumpayan. Gayunman, meron tayong tungkulin dapat nagampanan ang pagtupad sa kanyang iniwang kautusan. Ang mahalin ng git sa lahat, ang Diyos na ating tagapaglikha, at ang pantay na pag-ibig sa sarili at sa kapwa. Mahirap at mayaman ay dapat na magmahalan. Iwasan ang pangungusga, dinggin at masusing pag-aralan ang hinaing at karapatan ng bawat isa upang ang matuwid na hakbangin ay mailapat sa tuwina. Yan ang diwa ng Kapaskuhan. Pagmamahalan tungo sa pagkakaisa, dalisay na pag-ibig, walang kinakampihan, walang pinipilingan, anumang kapasyahan ay ibatay sa katotohanan upang makamtan natin ang tunay na kalayaan. Ang Kapaskuhan ay ating pahalagaan sapagkat tulad nito'y kristal na tubig na dumidilig sa ating puso at isip upang manumbalik ang lakas at init ng pag-ibig nating unti-unting nanlalamig. Ang Kapaskuhan ay pag-ibig na dapat naingatan sapagkat tulad ng bangkang pumalaot sa karagatan, habang pinagmamasdan mula sa dalampasigan, unti-unti itong naglalaho hanggang sa mawala ng lubusan. Dulot sa atin ay bigyan ng kalooban, pangungulila,
at kalungkutan. Kaya nga para sa mga magulang at mga kabataan, kayo ang bumubuo sa sangkatauhan. Sa pagsapit ng bagong taon, diwa ng Kapaskuhan ay huwag talikuran upang ang pagbabagong buhay ay inyong mapagtagumpayan ang susi, tunay na pag-iibigan. Hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, kundi sa habang panahon, ang pagmamahal ay panatilihing wagas. Muli, malugod na pagbati po sa ating mga listeners, kina Dr. Mary Warren, Sir Conrad, Ma'am Doña Norma Morales, Renya Antonio Otot, Ma'am Carmen at Ma'am Laura Cascapor. Salamat din po sa mga bisita ng Don Manolos Strait from the Horse's Mouth na si Ate Mylene Igos and San, si Tony Boy. Magandang gabi po at masaganang bagong taon sa inyo, Don Manolo, Dr. Robin B. Navarro and Son, Johnny Manuel, Vitalis, Samang Gats, Kapitan Andoy, Jubilee at sa lahat po ng narito. Back to you po, Don Manolo. Thank you very much, Professor Richard Bruce Lee.